Magandang araw mga bata. Halina at tayo nang mag-aral. Tingnan ang larawan kung nasaan ako. Ano ang masasabi mo sa kapaligiran? Tama, malinis at maganda. Ang kapaligiran ang pinagmumulan ng mga pangunahing pangangailangan ng mga tao, hayop at halaman. Dito nagmumula ang tubig, hangin, pagkain at tirahan. Tingnan ang mga larawan. Ano ang nakikita ninyo? Larawan ng maruming kapaligiran. Maganda po ba ang ganitong kapaligiran mga bata? Hindi po. Ang ilog ay puro basura. Maging sa parke ay puno ng basura. At sa panghuling larawan ay nakaranas ng pagbaha. Mga bata, ito ang maaaring mangyari kapag hindi natin pinangalagaan ang ating kapaligiran. Nagdudulot ito ng masamang epekto sa atin. Gusto mo ba ang maruming kapaligiran? Kung ayaw natin ng ganitong kapaligiran, kailangan nating pangalagaan ang ating kapaligiran. Ano-ano ang mga paraan na dapat nating gawin? Mga paraan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Mapangangalagaan natin ang ating kapaligiran sa pamamagitan ng paglilinis. Naglilinis ka ba sa inyong bahay o bakuran? Paano ka naglilinis? Tama, sa pamamagitan ng pagwawalis, pagpulot ng mga basura, at maayos at tamang pagtatapon ng basura. Alam niyo po ba ang tamang pagtatapon ng basura mga bata? Paghihiwalayin natin ang mga basurang nabubulok at di nabubulok. Halimbawa ng nabubulok, balat ng saging. Kapag tumagal, ang balat ng saging ay mabubulok. Gayon din ang dahon. Kapag tumagal, ito ay mabubulok. Halimbawa naman ng di nabubulok ay gulong. Kahit tumagal, ganito pa rin ang itsura niya. At ang plastic na bote, kapag tumagal, ganito pa rin ang itsura niya. Ang mga ito ay di nabubulok. Iba pang halimbawa ng mga nabubulok ay tinik ng isda, balat ng mga prutas, balat ng itlog at tira-tirang ulam. Ang mga ito ay nabubulok. Halimbawa naman ng mga hindi nabubulok ay mga plastik. Kahit tumagal, ang mga ito ay di nabubulok. Alam niyo po ba mga bata na ang mga nabubulok ay maaari nating gawing pataba sa lupa para sa mas mabilis na pagtubo ng halaman. Ang mga hindi nabubulok gaya ng bote na plastik ay maaaring taniman ng halaman. Bukod dito, marami pang ibang pwedeng gawin sa mga bagay na di nabubulok. Makatutulong din tayo sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente at pagtitipid ng tubig. Gamitin natin ito ng tama. At huwag tayong mag-aaksaya. Isa pang paraan para makatulong sa kapaligiran ay ang pagtatanim ng mga puno at pagtatanim ng mga halaman. Mga bata, nakapagtanim na po ba kayo ng halaman noon?
Iba pang paraan ng pangangalaga sa kapaligiran ay ang paglilinis ng mga ilog at paglilinis ng mga dagat o tabing dagat. Mga bata, tandaan po natin ang mga simpleng paraan na ito ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Kahit ikaw po ay bata, magagawa mo na ang ilan sa mga ito, gaya ng tamang pagtatapon ng basura, pagtatanim at iba pa. Gawin natin. Lagyan ng check kapag ito ay nagpapakita ng tamang pangangalaga sa kapaligiran. At X naman kung mali ang gawain. Pagtatanim ng mga puno at halaman. Check. Pagtatapon ng basura kung saan-saan. X. Pagtatapon ng basura sa tamang lagayan. Check. Pagputol ng mga puno at hindi nagtatanim ng kapalit ng mga ito. X. Paglilinis ng kapaligiran. Check. Mahusay mga bata! Dahil dyan, bibigyan kayo ni teacher ng stars. Tandaan, kahit ikaw ay bata pa, kaya mo nang makatulong sa pangangalaga sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng mga paraan na ating tinalakay. Aasahan kong gagawin mo ang mga ito. Salamat mga bata! Hanggang sa muli! Paalam!